Tumingin si Xiaoyun mula sa itaas at sinabi, Luff, iyon lang ba ang kaya mo? Napaka-disappointing. Gumapang si Lai Buon sa paanan ni Xiaoyun, matigas pa rin ang ulo. Kung hindi dahil sa Chaos Bell, kaya kitang durugan na parang langgam. Walang pakialam na ngumiti si Xiaoyun. Kung nasa Dongshin Realm ako, papatayin kita na parang aso. Huwag mo akong bigyan ng mga kung. Ginagamit mo ang iyong mas mataas na realm para apihin ako, at sinasabi mo sa akin na hindi ko magagamit ang Chaos Bell. Agad na tumahimik si Lai Buffon. Inaapi mo talaga ang mahina, ano? Hintayin mong umabot ang iyong cultivation sa akin at pagkatapos ay maglaban tayo ng patas. Sa gayon, gusto nang tumakas ni Li Fan ng mabilis hanggat maaari. Pagkatapos ay sinipa siya ni Xiaoyun. Hoy, hoy, hoy! Sinabi ko bang pwede kang umalis? Ang mga bully ay laging magiging bully. Kung naglakas loob kang atakihin ako, kung gayon magbabayad ka ng presyo ngayon. Paano ako makakaligtas sa Chaos Holy Land kung hindi? Alam ni Xiaoyun na nasa Dangshan Realm si Lu Fan, kaya hindi siya madaling mapapatay. Baliw na bastos. Papatahin ako ni Xiaoyun. Hindi ka patatawarin ni Xia Fren. Tiningnan siya ni Xiaoyun ng may paghamak. Ngayon, marunong ka nang tumawag kay Xia Fren. Kanina lang, ang lakas ng loob mo. Tanging masabi ni Li Buofan, ako ay isang Holy Son at ikaw ay isang ordinaryong alagad lamang. Tiyak nakakampihan ako ni Xia Ren. Sinipa muli siya ni Xiaoyun. Talaga, kung gayon, ngayon, aalisin ko muna ang iyong cultivation. Nakangga nga ang lahat. Ito ay isang Holy Son. At ginaganito siya na parang punching bag. Ngunit hindi iyan ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang taong nambubugbog sa kanya, si Xiaoyun, ay isa pa ring chi-refined cultivator. Kung mayroon ang Chaos Holy Land ng isang pinakamiserableng Holy Son rangkang, tiyak na makukuha ni Lai Buffon ng first place at maaaring siya pa nga ang pinakamalakas sa kasaysayan. Sa sandaling ito, pinatigil ni Fuing si Xiaoyun. Kung patuloy mong saktan siya, mamamatay siya. Magiging problema iyan. Nag-alala si Fuing na masyadong padalos-dalos si Xiaoyun. Pagkatapos ng lahat, ang isang ordinaryong alagad na pumapatay ng isang Holy Son ay isang malaking krimen. Sa totoo lang, may mga limitasyon si Xiaoyun. Naisip lang niya kung gaano karapat dapat bugbugin si Lu Fan na nagdulot sa kanya ng pagka-discomfortable. Pagkatapos ay lumakad si Xiaoyan sa harap ni Lu Fan at naging berde ang mukha ni Lu Fan. Ano ang gusto mo? Ngumisi si Xiaoyun. Siyempre, gagawin ko ang hindi mo natapos. Isang paa, dinagan ni Xiaoyun ang kanyang mukha. Akala mo ba hindi ako maglalakas loob? Ngayon, ipaparanas ko sa iyo ang lasa ng aking invincible Bigfoot. Hahayaan kitang maging mayabang. Hahayaan kitang maging baliw. Sina Xiaoye at Shi Chunyu ay natigilan. Hindi nila naisip na si Xiaoyun, na laging magalang at pinong-pino, ay may ganoong karahasang panig. Ang astig. Sa wakas, sumunod si Xiaoyun at umalis. Lu Fan, makinig ka. Hindi ako nananakit ng iba, maliban kung saktan nila ako. Kung sasaktan mo ako, papatayin kita. Sino ka man. Sa oras na ito, nakabalik na sina Xiaoyun at ang iba pa sa dang. Si Shi Chanyu ay pinabalik na rin. Tuwang-tuwa si Ditian na nagdala ng babae si Xiaoyun. Sa huli, si Shi Chanyu ay hindi lamang maganda, kundi mayroon din siyang malaking talent, na tiyak na makakatulong kay Xiaoyun sa hinaharap. Maingat na nagtanong si Xiaoyun. Master, sa pagkakataong ito ay binugbog ko si Lu Fan. Magdudulot ba ito ng gulo sa iyo? Buong katwiran ang mukha ni Ditian. Binugbog mo na siya. Ano pa ang kinatatakutan mo? Ngunit Master, narinig ko na ang Master ni Lai Buffon ay may Heavenly Realm Great Power bilang kanyang Master. Alam ng Master na ito si Dong Yutong. Dati siyang unang general sa ilalim ng kamay ng Master na ito. Kahit na na-promote na siya sa Heavenly Realm ngayon, hindi pa rin siya kalaban ng Master na ito. Nagulat si Xiaoyun. Napakagaling talaga ng Master mo. Talagang kayang talunin ng isang Heavenly Realm Great Power na lampas sa kanyang antas. Ngunit naiisip na nalinang din niya ang Chaos Sutra salamat kay Lai Buffon, nakakuha si Xiaoyun ng 3 pang insights. Ang bilang ng kanyang mga insights ay umabot na ngayon sa 144, at kailangan na lamang niyang bumalik mula sa True Dragon Nest upang linangin ang Chaos Body.
Para kay Lai Buffon, mahigit kalahating taon ang inabot niya para makabawi mula sa kanyang mga pinsala. Sa oras na iyon, tinusok siya ng Chaos Bell sa kanyang 7 dunggian, at gumastos siya ng di mabilang na natural treasures para makuha ang 7 dong na ito. Bagamat nakabawi ang katawan ni Lufan, ang mga sugat sa kanyang kaluluwa ay hindi kailanman maghihilom. Sa bawat pag-alala niya sa eksena ng pagtapak ni Xiao Yun sa kanyang mukha, lubos siyang nahihiya. Naintindihan ni Lufan na sa kanyang lakas sa Chaos Holy Land, hindi niya mahahanap si Xiao Yun upang maghayganti. Sa huli, masakit ang Chaos Bell, at si Dit Ian ay nasa likod ni Xiao Yun. Kaya, hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Sa makatuwid, naisip lamang ni Lai Buffon na humingi ng tulong sa kanyang master. Hoy, nakalabas na ba ang master ko sa seclusion? Holy Son, nasa seclusion pa rin ang Peak Lord. Naintindihan ni Lai Buffon na gusto pa ring maging saint ng kanyang master. Kaya, ayaw niyang lumabas at gumawa ng gulo. Ngunit ang pagpapahiya sa pagkakataong ito ay nagpasabik sa kanya. Kaya, mabilis na nakarating si Lai Buffon sa lugar ng seclusion ni Dong Yutong at nakita siyang nakaluhod sa lupa at agad na naging iyak-iyak. Master Wa, nagkamali ang alagad na ito. Pakiusap, lumabas ka at ipaghiganti mo ang alagad na ito. Nagdilim ang mukha ng lahat. Napakakapal ng mukha ng Holy Son na ito. Nagpapalit ng mukha ng mas mabilis kaysa sa pagbaliktad ng pancake. Ang batang umiiyak ay nakakakuha ng candy. Bumukas ang mga pintuan ng palasyo at lumabas ang isang matandang lalaking puti ang buhok. Aking alagad, ano ang problema mo? Agad na kumapit si N. Buffon sa binti ng kanyang master, umiiyak na parang bata tungkol sa kanyang pagkakamali. Master, kailangan mo akong patunayan. Ang Xiao Yun na iyon, alagad ng Supreme Elder Dit Ian, ay inaapi ako. Yumangal si Dong Yutong. Ang Xiao Yun na iyon ay isang hamak na alagad lamang ng isang Supreme Elder at naglakas loob siyang apihin ng isang Chaotic Holy Son. Ito ang ating sacred ground. Ito ay pagsuway sa pinakamataas na antas. Hindi mapapatawad. Sumama ka sa akin alagad. Dadalhin kita sa defang para makakuha ka ng iyong paghihiganti. Haharangan ko ang Chaos Bell at ikaw ang magtatakda ng mga bagay-bagay ayon sa gusto mo. Hindi ako makikialam. Agad na naintindihan ni Nibuan ang plano ni Dong Yong. Naisip niya sa sarili na sa wakas ay makakapaghiganti na siya. Sa sandaling ito, naglalaro si Xiao Yun kay Shi Chunyu, ngunit patuloy siyang binubugbog. Buong-buo siyang depensibo. Nakalusot na si Chunyu sa Chi refining stage at nakapasok sa Divine Bridge Realm. Senior Sister, huminto na tayo rito. Masyadong malakas ang Divine Bridge Realm. Dati ay kaya niyang talunin si Shi Chunyu, ngunit ngayon ay hindi na siya kalaban nito. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng mga realms. Hindi kayang punan ng talent iyon. Tinulungan siya ni Shi Chunyu na tumayo. Senior Brother Xiao, mas malakas na ang iyong lakas kaysa dati. Ang iyong combat power ay hindi bababa sa 2 beses na mas malakas. Naninirahan na siya kay Xiao Yun sa loob ng kalahating taon at madalas na nakikipaglaban kay Xiao Yun, kaya alam niya kung gaano nakakatakot ang talent ni Xiao Yun. Biro ni Xiao Yun, ano kung malakas ako? Imposible pa rin bang malampasan ko ang iyong Divine Bridge Realm? Pagkatapos pumasok ni Shunyu sa Divine Bridge Realm, kaya niyang kontrolin ang Flying Sword para pumatay ng mga tao na libu-libong milya ang layo. Sa ilalim ng atake ng Flying Sword, walang kapangyarihan si Xiao Yun na lumaban. Sa sandaling ito, kalalabas lang ni Dit Ian. Magaling na alagad, kailangan mong bigyang pansin ang balanse sa pagitan ng trabaho at pahinga. Narito, magpahinga ka muna. Master, narinig ko na lumabas na sa seclusion ang master ni Liu Fan. Hindi ba siya darating at gagawa ng gulo? Ngumisi si Dit Ian. Sinabi ko na, minsan nang natalo ni Dong Yutong. Kahit na na-promote na siya sa Heavenly Realm ngayon, kaya ko pa rin siyang hawakan, kaya huwag kang mag-alala. Katatapos lang niyang magsalita ng isang malakas na sigaw mula sa langit ang yumanig sa buong lugar. Sino si Xiao Yun? Lumabas ka rito para sa matandang ito. Nagngisi sina Xiao Yun at Dit Ian. Aba, dumating nga ang matandang hakluban. Sumigaw si Xiao Yun. Tunay nga, pinapanta ang matanda. Tumayo si Liu Fan doon kasama ang kanyang master bilang kanyang taga-suporta. Naramdaman niyang maayos na siya ulit, mayabang ang mukha. Master, iyon si Xiao Yun.
Sarkastikong sinabi ni Xiao Yun. Nang bata pa ako, nakipag-away ako sa anak ng kapitbahay, at hindi niya ako matalo, kaya umiyak siya at tumakbo pa uwi para hanapin ang kanyang mga magulang. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng ganito paglaki ko. Lufan, karapat-dapat kang maging holy son ng ating Chaotic Holy Land. Namula ang mukha ni Lufan. Xiao Yun, kung hindi ka nanday, gamit ang kapangyarihan ng Chaos Bell sa isang daliri, kaya kitang durugan hanggang mamatay. Madaling sumagot si Xiao Yun. Kaya, anong ginagawa mo? Dumating ka sa Cave Heaven Realm para labanan ako. Nagalit si Lufan. Sa oras na malinang mo ang Cave Heaven Realm, nakapasok na ako sa Quiet Spirit Realm. Pinapaghintay mo ba ako? Hindi mapakali ang mukha ni Xiao Yun. Kahit sa Cave Heaven Realm, kaya kitang talunin ng lampas sa antas. Nagmamayabang ng walang kahihiyan, malamig na sinabi ni Dong Yutong. Batang lalaki, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang Cultivation Realm ay walang patas na labanan sa parehong realm. Kung na-offend mo ang Holy Son, kung gayon ngayon ay bibigyan kita ng magandang leksyon. Sa ngalan ni Daitan, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang tinatawag na supremacy ng mga superiors. Hindi madaling saktan. Ngumiti nang may paghamak si Ditian. Didang Yuang, sa tingin mo ba ang Fang ay isang no man's land? Kailan magiging turno mo ang turuan ng alagad ko ni Dain? Din, sa mga taong iyon, pinagsisisihan ko na natalo ako sa iyo. Ngayon, muling hihingi ako ng payo sa iyo. Nagpakita ng paghamak si Dain. Mahal ko, naalala ko na binugbog ka ng napakalungkot na parang tuta, umiyak at tumatakbo sa lahat ng dako, ngunit nakalimutan mo na. Galit na galit si Don Jitong. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ngayon gusto kong alisin ang kahihiyan ng paghamak ni Dayan Tian. Kung sinimulan mo na ito, kung gayon lubos kitang kayang tuparin. Lumipad diretso sa ere. Ang labanan sa pagitan ng kanilang antas ay maaari lamang maging isang matinding labanan sa ere. Kung hindi, maaaring mawalan ng antas ang buong Defang. Medyo nang hinayang si Xiao Yuan. Isang napakagandang labanan na hindi niya makita ng sarili niyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, may isa pang labanan na naghihintay sa kanya. Fulang, may paraan ba para mahabol ko si Li Xiaoan? Oo, binigyan ko si Xiao ng Flying Sword magic weapon sa pag-iisip na saktan ang Holy Son sa isang labanan para hindi na siya maglakas loob na gumawa ng gulo muli. Dinala ni Xia Oyan si Xia sa kalangitan at sinabing, Lufan, hindi ka ba isang Holy Son? Bakit hindi ka naglakas loob na labanan ako ng patas? Nagngalit ang ngipin ni Lufan sa galit nang marinig ito. Patas na laban ba iyan? Ginagamit mo ang kapangyarihan ng Chaos Bell at tinatawag mo itong patas. Sumagot si Lufan at tumakbo sa takot na mahabol siya ni Xiao Yun. Ipinaalala ni Xiao Yun ang Chaos Bell upang habulin ng malapitan. Libo Ufan, ikaw na Waste Holy Son. Hindi ka man lang naglakas loob na sumagot sa hamon ng isang cultivator sa Chi Refining Realm. Anong karapatan mo na maging isang Holy Son? Kung ako ikaw, hahanapin ko ang pinakamalapit na palikuran at tatalon para lunurin ang sarili ko. Napakalakas ng boses ni Xia Oyan na narinig ng lahat ng alagad sa tuktok ng bundok. Hindi na kinaya ni Lai Bufon. Siya, isang Marengel na Holy Son, ay hinahabol ng isang ordinaryong alagad. Hindi matitiis ang kahihiyan. Lumingon siya, sinasaksak si Xiao Yun. Xiao Yun, papatayin kita. Agad pagkatapos, natigilan siya. Ang kanyang paglaslas ay nawala sa kaguluhan, hindi gumalaw ni isang pulgada. Ang tanging narinig ay isang malakas na tunog nang muling bumagsak ang kaguluhan sa kanya. Naramdaman ni Li Baoan na nawasak ang lahat ng kanyang panloob na organo. Xiao Yun, ano ang napakagaling sa pag-asa sa kaguluhan? Kung may lakas ka ng loob, labanan mo ako ng patas at diretso. Ngumisi si Xia Yun. Laban ng patas. Ikaw, isang Dangan Realm Cultivator, gusto mong ako, isang Chi Refining Realm Cultivator, ang lumaban sa iyo ng patas. Akala mo ba ang lahat ay may tornilyo sa ulo na tulad mo? Patuloy na hinimok ni Xiao Yun ang kaguluhan. Sa pagkakataong ito, isang malaking ingay ang nagmula sa loob. Tama na. Agad pagkatapos, crack, isang sinag ng liwanag ang nagpira-piraso sa kaguluhan. Nagulat si Xiao Yun. Nasira ang kaguluhan. Nakakatakot ang taong ito. Isang taong hindi niya kayang harapin ngayon.
Malamig na tiningnan ng caster si Xiao Yun. Matigas ang kanyang boses. Xiao Yun, napakalakas ng loob mo, nang ahas na maging suwail at saktan ng Holy Son. Malamig na sumungot si Xiao Yun. Nandito ang master niya at siya. O hindi ba ako dapat kumilos? Hindi pinayagan ng caster ang mga paliwanag at gusto niyang parusahan si Xiao Yun. Xiao Yun, paano ka naglakas loob? Alagad ka lang ng Supreme Elder. Dapat kang maging magalang kapag nakita mo ang Holy Son. Hindi mo ginagalang ang iyong mga elders. Magiging isang walang utang na loob ka sa lalong madaling panahon. Ngayon, gagawin ko yan upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Sa sandaling iyon, dumating si Fuing at tumayo sa harap ni Xiao Yun, sinasabing, Great Caster, ang ating young master ay may extraordinary talent at magiging chaos body sa hinaharap. Kung saktan mo siya ngayon, paano muling babangon ang ating chaotic Holy Land? Nagpakita ng paghamak ang caster at kinindensa ang isang palad sa isang kaway ng kanyang kamay. Napakatawa, chaotic Holy Land. Kailangan ba nating igalang ang isang chi-refining brat? Ang malaking palad ay agad na tumakip sa mga tuktok ng ulo ni na Fuing at Shans. Anong antas ng talent ang mayroon si Diane upang linangin ang isang chaotic body noon? Upang linangin ang isang chaotic body, sa tingin ko ay nagsasabi ka ng kalokohan. Ang mga katawan ni na Fuing at Shans ay nagyelo. Hindi makagalaw, tinitigan ni Xia Yunen ang caster, nanumpa na kung mabubuhay siya ngayon, tiyak na papatayin niya ang caster na ito sa hinaharap. Tunay nga, sa mundong ito, ang malakas ang hari. Sa kakayahan, maaaring takpan ng kalangitan ng isang kamay at magkaroon ng karapatang magpasya sa buhay ng iba. Sa sandaling ito, puno ng pagnanais para sa kapangyarihan si Xiao Yun. Nag-alala ang lahat para kay Xiao Yun. Sa pagkakataong ito, tila patay na sina Fuing at Xiao Yun. Ang pagka-offend sa caster ay tiyak na magre-resulta sa mga durog na buto. Sayang na mamamatay ang isang genius na tulad nito. Sa oras na ito, nakikipaglaban si Ditian kay Dong Yutong sa kalangitan at hindi makapag-alala sa nangyayari sa ibaba. Sa sandaling desperado na sina Xiao Yun at Fuing, isang buntong hininga ang nagmula sa malayo. Nagtaka ang caster. Sino ang maglalakas loob na iligtas si Xiao Yun? Sa oras na ito, isang figure ang lumapit sa likod niya at sinabing, laban lang ito sa pagitan ng dalawang juniors. Kasali na si Don Jitong, ngunit hindi mo na kailangan pang kumilos, di ba? Lumabas na sa sandali ng krisis, kumilos ang Holy Lord upang iligtas ang dalawa. Kumunat ang noo ng caster. Talagang mapanlin lang ang Holy Lord. Ngunit kahit na ikaw ang Holy Lord, hindi mo maaaring pagtakpan ng isang alagad na suwail at walang respeto sa kanyang mga elders, di ba? Buntong hininga ng Holy Lord. Minsan nang naging godson si Xiao Yun at pinatunog ang Chaos Bell ng 9 na beses. Hindi ba't hindi na kailangan pang makipaglaban at pumatay sa ganoong kaliit na bagay? Lubhang nagbago ang ekspresyon ni Fu Ling. Young Master, lumabas na ang taong ito ay si Dong Shen Wuang. Siya ang nakatatandang kapatid ni Dong Yuang at siya rin ang pinakamalaking kalaban ng Old Master. Agad na napagtanto ni Xiao Yun na hindi nakakagulat na pinanigan niya si Liu Fan paglabas pa lang niya. Kaya, iisa sila ng pamilya. Matatag ang mukha ni Xiao Yun at sinabi niya sa sarili sa kanyang puso, kailangan kong maging mas malakas at harapin ang lahat ng matatandang ito. At sa oras na ito, nagbago ang caster sa isang magalang na saloobin sa harap ng Holy Lord. Malamig na nilinis ni Xiao Yun ang kanyang lalamunan. Napaka-prestigiyoso ng Holy Son. Kaya ba niyang atakehin ng random ang ordinaryong alagad na tulad natin? At kung ang ordinaryong alagad na tulad natin ay umaatake sa Holy Son, isang pagkakamali iyon. Mayroon bang ganoong dahilan sa mundo? Batang lalaki, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang malakas ang hari sa cultivation. At ang Holy Son ay nagpapahiwatig ng malaking potensyal at siyang haligi ng chaotic Holy Land na ito. Kung hindi mo tatalikuran ang titulo ng Godson, kahit napatayin mo si Lai Buffon ngayon, hindi ito malaking krimen. Ito ang 10,000 panuntunan ng ating chaotic Holy Land. Lalo pang pinagsisihan ni Xiao Yun nang marinig niya iyon. Naku po, kung alam ko lang, hindi ko sana tinalikuran ang aking pagkakakilanlan bilang isang Godson. Kaya, paano ako magiging isang Holy Son? Puno ng paghamak ang mukha ni Dong Shen Wongs. Haha, ngayon alam mo na ang kahalagahan ng iyong pagkakakilanlan.
Sayang, huli na. O, sasabihin ko sa iyo ang tatlong paraan upang maging isang Holy Son. Isa ay ang gumawa ng malaking kontribusyon. Pangalawa ay ang patunugan ang Chaos Bell ng 6 na beses. At pangatlo ay ang magkaroon ng special physique. Sa kasamaang palad, wala ka sa tatlong bagay na ito. Nagsalita ang Holy Lord para kay Xiao Yun. Malapit na siyang pumunta sa True Dragon Nest. Hanggat ipinakita niya ang kaluwalhatian ng Chaotic Holy Land sa True Dragon Nest, lubos siyang kwalipikado upang ma-promote sa Holy Son. Ngunit sa hinaharap pa iyon. Ngayon na hindi pa siya Holy Son, dapat siyang parusahan. Sumigaw si Xiao Yun. Sino ang nagsabing hindi ako maaaring maging Holy Son ngayon? Pagkasabi niyan, agad siyang nagsimulang linangin ang Chaos Scripture. Ngayon, ipapakita ko sa inyong lahat na ang posisyon ng Saint ay lubos na akin kung gusto ito ng maliit na si Xiao Yun. Tinitigan siya ng lahat na parang baliw. Seryoso ba siyang magpapanday ng isang maternal chaos physique dito mismo, ngayon na? Napakabaliw. Bagamat, kung makakapanday siya ng isang maternal chaos physique, iyon ay maituturing na isang Tier 3 King Body, na tiyak na sapat upang maging isang Saint, ngunit kailangan niya itong linangin ang Chaos Scripture sa level 36, na maabot ang Perfection Realm muna. Hindi napigilan ni Xiaoye na mag-alala tungkol sa kanyang respetadong master. Talaga bang mahirap ang pagpapanday ng isang maternal chaos physique? Oo, sobrang hirap. Ang master noon ay inabot ng buong 200 taon para magawa iyon. Nagninangas ang puso ni Xia, 200 taon. Kung nagawa nga ng kanyang senior brother, hindi na niya maiisip. Ang mukha ni Dong Shenwongs ay mukhang handa ng manakit ng isang tao, bumubuntong hininga, napakawalang katwiran. Talaga bang akala niya ay kaya niyang magpanday ng isang maternal chaos physique sa maikling panahon? Ang taong ito ay marahil ay nawala sa kanyang katinuan. Binigyan din ng Saint Lord si Xiao Yun ng isang walang magawang tingin, iniisip, ang dalawang batang ito ay lubos ng nagpapanik at nagkakagulo. Ngunit kailangan pa rin niyang subukang bigyan si Xiao Yun ng kaunting oras. Kaya sinabi niya, bakit hindi na lang natin bigyan si Xiao Yun ng kaunting oras? Gayunpaman, hindi kumbinsido si Dong Shenwang na makakagawa si Xiao Yun ng isang meteoric rise. Basta na lang niya sinabing, hindi ko siya aapiin. Bibigyan ko siya ng 7 araw. Iyan ang lumabas sa bibig niya. Pero sa kaloob-looban, lihim siyang umunguya. Kahit bigyan ko pa siya ng 7 taon o 75 taon, hinding-hindi niya kailanman kayang magpanday ng chaos physique. Naintindihan ni Xiao Yun na sa sandaling malampasan niya ang ika-10 layer ng Chaos Scripture, mararating niya ang Chi Condensation Realm. At kung mangyari iyon, hindi na siya makakapasok sa True Dragon's Lair, ni hindi siya makakakuha ng 100 milyong lakas sa Body Refining Realm. Pero, halos mamamatay na rin naman siya. Ginamit ng system ang isang enlightenment opportunity sa Chaos Scripture. Sa sandaling iyon, nagping ang system, sinasabing failed ang enlightenment, kaya naisip lang niya, sige, maayos. Gumamit pa ng isa pang enlightenment opportunity. Sa sandaling iyon, ang nakapaligid na heaven and earth spiritual energy ay nagsimulang umikot na parang ilog at agos ng karagatan. Nagtipon ito sa katawan ni Xiao Yun, lalong lumalakas bawat segundo. Sa sandaling iyon, lumipad si Fulang, ang mukha ay lubos na basa sa pag-aalala. Malapit nang lumusot ang Young Master sa Chi Condensation Realm. Kung magawa niya iyon, hindi na siya makakapasok sa True Dragon's Lair. Lubhang seryoso ang mukha ng Saint Lord. Hinding-hindi natin siya papayagan na lumusot sa Chi Condensation Realm. Kung gayon, hindi na siya makakapasok sa True Dragon's Lair, di ba? Pero maayos lang. Kaya kung supilan ang kanyang cultivation at pigilan siyang lumusot. Sinasabi iyon, itinaas ng Saint Lord ang kanyang kamay, na parang gagawa ng isang malaking bagay. Agad na nabalutan si Xiao Yun ng isang bagay na lubos na hamarang sa nakapaligid na spiritual energy na umabot sa kanya. Nang makita iyon, agad na nakahinga ng maluwag si Fuing. Maraming salamat, Saint Lord. Ngunit nagbigay lamang ng tingin ng paghamak si Dong Shenwang. Tiped, ano ang ipagmamalaki? Ika-10 layer lang iyan, milya-milya ang layo mula sa layer 36. Sumang-ayon ang lahat na ang pagpapanday ng isang maternal chaos physique sa loob lamang ng 1 linggo, ay lubos na imposible, kahit para sa mga great emperors noong sila ay kasing edad niya.
Hindi inasahan ni Xiao Yun na ang paglinang hanggang sa ika-10 layer ay kakain ng 2 enlightenment opportunities. Habang lalo siyang lumalayo, mas nagiging mahirap, at ang bilang ng mga enlightenment opportunities na kailangan ay patuloy na tumataas. Orihinal niyang naisip na 108 enlightenment opportunities lang ang kailangan niya para madaling lampasan ang lahat ng 108 layers. Pero ngayon, mukhang masyado siyang naibado. Sa kabutihang palad, marami siyang enlightenment opportunities na naipon noon. Cleft, paglinang lang ito ng Chaos Scripture hanggang layer 36, di ba? Lumipas ang oras at lalong lumalapit si Xiao Yun sa pagpapanday ng maternal chaos physique. Salamat sa kanyang patuloy na paglusot, naging sobrang ligaw ang panlabas na Heaven and Earth spiritual energy, patuloy na umaagos patungo kay Xiao Yun. Kung hindi tinutulungan ng Saint Lord na supilan ito, matagal nang nakalampas si Xiao Yun sa Chi Condensation Realm. Humingal ang lahat sa purong pagkamangha. Napakakatakot niyan. Ilang layers na ba ang nalagpasan niya? Sinabi ni Elder DTN kanina. Nakakakuha siya ng 9 na layers sa isang araw. Totoo ba iyon? Halos mamatay sa takot si Lai Buffon. Napakaramihang Heaven and Earth spiritual energy. Senior Marshal Uncle, kaya ba talagang magpanday ni Xiao Yun ng isang maternal chaos physique? Relax, sabi ng isang tao na nagpal-ayas sa takot. Gaano man kabaliw ang kanyang pag-unawa, walang paraan na kaya niyang linangin hanggang layer 36 sa loob lamang ng 7 araw. Sa ngayon, napakakapal na ng Heaven and Earth spiritual energy sa paligid ni Xiao Yun na halos nagiging likido na. Ang Saint Lord naman, tao, ang ganitong klaseng dense spiritual energy, kung kaya mong linangin sa loob nito, tiyak na mabilis na tataas ang iyong cultivation. Kaya mabilis na sinabi ni Fulang kay Ji Chunwoo, "Hoy, pumunta ka rito at linangin sa tabi ng Young Master ASAP." Hindi ginagamit ng Young Master ang lahat ng Heaven and Earth spiritual energy na ito, ngunit kaya mo itong ganap na i-absorb. Sayang naman kung hindi. Alam ni Chi Chunwoo na dumating na ang kanyang malaking pagkakataon, kaya masaya siyang sumugod sa tabi ni Xia Yun at umupo nang nakakrus ang mga binti. Xiaoya, kung hindi ka pupunta sa True Dragons Lair, malaking pagkakataon din ito para sa iyo ngayon. Kaya mong lumusot mula sa Chi Condensation hanggang sa tuktok nito. At maging ang Divine Bridge Realm ay lubos na posible. Biglang natigilan ang lahat, mid-stage Divine Bridge Realm. Hindi ba't kakalampas lang ni Gi Chunwoo sa Divine Bridge Realm? Seryoso, sa isang pagkakataon na ganoon, mas kakaiba kung hindi siya lumusot. Nako, napakainis ko. Sino ang mag-aakala na ang paglinang ni Xiao Yun ng Chaos Scripture ay magiging kapakinabangan ni Gi Chunwoo sa halip? Gulong-gulo ang mukha ni Xiaoye. Ngunit bigla siyang napagtanto na pagkatapos nito, ang agwat sa cultivation sa pagitan niya at ni Ji Chunwoo ay patuloy na lalawak, at iyon ay isang bagay na hinding-hindi niya matatanggap. Sa pag-iisip na iyon, sumugod siya diretso kay Xiao Yun. "Sus Mariosep, pagkakataon ito ng aking senior brother. Kahit may matira pa, hindi ito para sa iyo." Samantala, malapad ang ngiti ni Fuing. Ngayon, isa itong malaking pagkakataon. Hindi lang ito nakakatulong kay Xia na pataasin ang kanyang cultivation, kundi nangangahulugan din ito ng isang mas kaunting pabigat kapag pumasok ang Young Master sa True Dragon's Lair. Parang pagpatay ng 2 ibon sa isang bato. Aba, napakagaling talaga ng swerte ng kapatid na ito. Di nagtagal, lumusot si Xiaoye sa Chi Condensation Realm, at ang kanyang cultivation ay patuloy na lumalaki ng walang tigil. Ibig sabihin, ang kanyang dating nahuhuling cultivation ay mas mabilis na lumusot kaysa kay Ji Chunwoo. Aba, napakasarap sa pakiramdam. Parang ginawang isang maalamat na treasure sword. Nakita ng mga alagad sa malayo sina Xiaoye at Ji Chunwoo na patuloy na lumulusot at halos berde na sila sa inggit, halos mamatay sa loob. Gusto nilang sumugod, ngunit walang swerte. Nakatayo mismo ang Saint Lord na nagbabantay kay Xion, kaya walang sino man ang naglakas loob na agawin ang napakagandang pagkakataon. Biglang, 3 lotus flowers ang unti-unting nabuo sa itaas ng ulo ni Xiao Yun, naglalabas ng isang alon ng sobrang dami ng spiritual energy. Ang Heaven and Earth spiritual energy ay parang isang malaking vortex, umiikot at sumusugod diretso kay Xiao Yun. Nakatitig ang lahat kay Xiao Yun na parang siya ay isang uri ng freakish monster. Oh my goodness!
Ito ang Three Flowers Gathering ni Xiao Yun sa Crown Chaos Scripture. Nalinang na niya ito hanggang layer 18. Napakabaliw niyan. Ngayon ay lubos na silang naniwala. Sabi ng Immortal Emperor, 9 layers a day at talagang totoo iyon. Hindi na mapakali si Dong Chenwong. Paano ito posible? Abutin ang Three Flowers Gather at the Crown sa isang araw, kahit ang mga ancient great emperors ay hindi kayang unawain ang ganoong bagay. Ngunit di nagtagal, namula sa inggit ang mga mata ng lahat. Tumingin sila kina Xiaoya at Shi Chuanyo. Dahil ang tatlong flower sa itaas ng ulo ni Xiaoyun ay hindi talaga maaaring sumama sa kanya, agad na kumilos si Fuing. Inilipat ang tatlong flowers mula sa itaas ng ulo ni Xiaoyun sa mga katawan ni na Xiaoye at Shi Chunyu isa-isa. 2 flowers ang napunta sa mas malakas na si Shi Chunyu, at ang natitirang isa ay napunta kay Xiaoye. Para sa kanilang dalawa, ang 3 flowers na ito ay isang malaking swerte. Sa ganoong paraan, lumusot muli ang kanilang mga cultivation levels. Ang mga kawawang alagad na nanunood mula sa gilid ay nakatitig lamang, ang kanilang mga mukha ay nakaukit ng purong inggit. Natawa ng malakas ang Sacred Master, masaya na ibigay ang swerte na ito sa 2 bata. Para sa kanya, habang mas nagiging malakas sila, mas magiging malakas ang Chaos Sacred Land. Buntong hininga rin si Fuing ng may damdamin. Hindi ba't ito ang tinatawag nilang kapag nakamit ng isang tao ang Dao, maging ang kanilang mga manok at aso ay umaakyat sa langit? Ngayon, naabot na ni Xiaoyun ang 19 na layer, ngunit nagastos niya ang 3 pagkakataon. Ang mga insights na ito ay lahat ay nagsasama-sama. Mukhang kung gusto kong mabuo ang Chaos Body, kailangan kong mag-ipon ng ilang daang enlightenments pa. Buti na lang at may system ang iyong matanda rito. Nakakuha na ako ng 135 enlightenments. Alam ni Xiao Yian na sa bawat paglusot niya, hanggat nagdulot ito ng kaguluhan, bibigyan siya ng system ng 3 enlightenments. Ang pagbuo ng panimulang yugto ng Chaos Body ay isang maliit na hakbang lamang para sa kanya. Gabi na ngayon, ngunit walang sinuman sa dami ng tao ang umalis. Naramdaman nilang lahat na maaaring magtagumpay si Xiaoyun sa pagbuo ng panimulang yugto ng Chaos Body, at walang sinuman sa kanila ang gustong palampasin ang sandaling ito. Sa sandaling ito, ang spiritual energy ng langit at lupa sa paligid ni Xiaoyun ay lubos ng nagiging likido, umaagos sa lahat ng direksyon. Hinding-hindi ito masasayang. Mabilis na tinipon ni Fuling ang liquefied spiritual energy at idinirekta ito kina Xiaoya at Shi Chunyu. Para sa kanila, ang pagkakataong ito ay sobrang ganda. Makakatipid ito sa kanila ng hindi bababa sa 3 taon ng cultivation. Patuloy na lumulusot ang mga cultivation levels ni na Xiaoye at Shi Chunyu. Isang itsura ng purong kaligayahan ang lumitaw sa mukha ni Xiaoye habang mabilis siyang pumasok sa Divine Bridge Realm. Patuloy na lumalaki ang kapangyarihan ni Shi Chunyu at nasa bingit na siya ng pag-abot sa Grotto Heaven Realm. Bigla, isang malakas na putok ang umalangaw habang lumilitaw ang kulog at kidlat sa kalangitan. Sa itaas ng ulo ni Xiaoyun, nabuo ang mga gintong ulap, 5 sa kabuuan. Isang matandang lalaki ang labis na nagulat na bumagsak ang panga niya sa sahig. Iyan ang 5 Chis Return to the Origin. Banal na kabayanihan. Nalinang na niya ang Chaos Sutra hanggang sa ika-27 layer. Lubos na natigilan ang lahat. 3 flowers gather at the crown. 5 Kiss return to the origin. Masyadong napakalaking halimaw ito, at nagawa niyang lumusot hanggang sa ika-27 layer sa isang araw lang. Kung hindi kayang mabuo ng taong ito ang Chaos Body, kung gayon natatakot ako na walang sinuman sa mundong ito ang makakagawa. Sa puntong ito, ang mukha ni Dong Chenwong ay nagbago ng kulay na parang atay ng baboy, mukhang isang lubos na masamang bastardo. Natigilan si Lai Bufo na halos matamba. Imposible, imposible, lubos na imposible. Maging ang Sacred Master ay labis na naantig. Halos maiyak na siya. Sa ganoong pag-unawa, tiyak na mabubuo niya ang Chaos Body. Ang pagbangon ng ating Sacred Land. May pag-asa ang ating Chaos Sacred Land. Nakapagpasya na siya. Kahit na sa huli ay nabigo si Xiaoyun na mabuo ang panimulang yugto ng Chaos Body, pananatilihin niya ito. Kahit na nangangahulugan ito ng pagbibigay ng kanyang posisyon bilang Sacred Master, hindi niya iyon pakialam. Isa pang malaking kapalaran. Sa gitna ng pagkasabik ng lahat, kumilos si Fuing at tinawag ang 5 ulap.
Hindi alam kung gaano kalaki ang maitataas ng 5 ulap na ito sa kanilang lakas, ngunit tiyak na mas malakas ito kaysa sa 3 bulaklak mula noon. Binigyan ni Fu Leng ng isang ulap si Shi Chuanyo. Si Xiaoye, gayunpaman, ay kasalukuyang nakatali sa isang key-gathering bottleneck. Hindi niya kayang i-condense ang kanyang spiritual power, na nangangahulugang hindi niya kayang i-absorb ang spiritual energy sa lahat. Pagkatapos mag-absorb ng isang ulap, naramdaman ni Shi Chunyu ang isang hindi kapani-paniwalang pakiramdam ng ginhawa sa buong katawan niya at direktang lumusot sa susunod na stage ng Divine Bridge Realm. Isa na lang ang kailangang lampasan, walang pagpipilian si Fuang kundi selyuhan ang iba pang 4 na ulap. Ang susunod na mangyayari ay depende sa kapalaran ng 2 babae. Natawa ang Sacred Master at sinabing, "Sige, ang ating pagkikita ay tadhana. Ngayon, tutulungan ko kayo." Agad niyang itinaas ang kanyang kamay at nag-channel ng isang sutra. Isang gininto ang liwanag ang bumalot kina Xiaoye at Shi Chuanyo na nakatayo malapit at tuwang-tuwa si Fuing. Ang dakilang tunog ay isang bulong lamang. Ito ang sacred sound na naglalapit sa isa sa enlightenment. Ngunit hindi malaki ang epekto nito. Marahil ay 1,000th ng isang tunay na enlightenment. Agad na nanginig ang mga katawan ni Xia at Shi Chuanyo. Isang tunog ng kulog ang tila umalangaw sa kanilang isipan, nagbigay sa kanila ng pakiramdam na isang mahirap na bottleneck ang nalinas. Pagkatapos, nagsimulang lumusot ang dalawa sa susunod na realm. Dahil sa mas mahina ang cultivation base ni Xiaoye na nagpapahintulot sa kanya na lumusot ng pinakamabilis, agad niyang kinondense ang kanyang spiritual power, na umaabot sa Divine Bridge Realm. "Aking mabuting alagad, bilang iyong master, tutulungan kita." Mabilis na ipinadala ni Fuing ang isa sa mga gintong ulap sa katawan ni Xia para maabsorb niya. Minsan nang sinabi ni Ditian na kaya ni Xiao Yian na abutin ang ika-9 na layer sa isang araw. Walang naniwala noon, ngunit mula ngayon, walang maglalakas loob na magduda. Ngayon, nakaupo si Xiaoya sa tabi ni Xiaoyun, ang kanyang cultivation ay umuusad sa bilis na parang sumasakay sa isang rocket. Mula sa body tempering hanggang sa Divine Bridge Realm, kakapasok pa lang sa early stage, agad siyang lumusot sa middle stage. Nang makita ito, nagmamadaling ipinadala ni Fuing ang natitirang 3 ulap sa katawan ni Xia. Pagkatapos ay absorb ni Xiaoye ang 3 gintong ulap na ito, naabot din ng kanyang cultivation ang Divine Bridge Realm, na nagpapantay sa kanya kay Shi Chuno. Ngunit sa sandaling ito, sa wakas ay nalagpasan ni Shi Chuanyo ang kanyang sariling bottleneck at pumasok sa Grotto Heaven Realm. Sa likod niya, lumitaw ang isang itim na grotto, na nilalamon ng nakapaligid na spiritual energy. Hindi na makagawa ng isa pang breakthrough ng napakabilis, binuksan niya ang kanyang mga mata at tumigil sa paglilinang. Senior Sister Shi ay napakagaling. Talagang umabot sa Grotto Heaven Realm, bumalik si Xiaoye sa tabi ni Fuangs. Nang makita ang malaking pag-unlad ni Shi Chuanyo, hindi siya nagseselos. Sa huli, malapit na rin siyang pumasok sa Grotto Heaven Realm. Ngumiti si Fu Leng. "Napakaswerte ninyong 2 babae, ngunit huwag muna kayong maging masaya ng maaga. Ang inyong cultivation ay masyadong mabilis na tumaas sa pagkakataong ito at hindi magiging matatag. Kaya mula ngayon, kailangan ninyong pumunta sa Illusory Demon Tower para magsanay araw-araw." "Opo, Master." Masunurang tumango si Xiaoya, lubos na tuwang-tuwa dahil naabot niya ang Divine Bridge Realm at kaya na niyang lumipad sa kanyang espada. Bigla, isang malakas na putok ang sumabog at makukulay na haligi ng liwanag ang bumaon mula sa itaas ng ulo ni Yun diretso sa kalangitan. Nagpasimulang mamukadkad ang mga gintong lotus ng tuloy-tuloy mula sa lupa, at dahan-dahang nagsimulang lumutang ang katawan ni Xiao Yun. Isang hindi kapanipaniwala na nakakasilaw na liwanag ang nagmula sa kanya. Sa ngayon, ang bilang ng mga haligi ng liwanag sa likod ni Xiao Yun ay tumaas na sa 30. Agad na huminga ng malamig ang lahat. Aba, iyan ay isang Great Dao projection. Minsan kong nakita ang 300 Great Dao projections ni Ditian. Si Xiao Yun ay May 30th. Maaari bang nabuo na niya ang panimulang yugto ng Chaos Body? Anong klaseng halimaw ito? Nagtagumpay si Ditian. Ang matandang lalaki na ito ay labis na nagulat na halos nabunot niya ang kanyang balbas. "Aka, ang aking mahalagang balbas. Masakit, napakasakit." Malapad na ang ngiti ni Fuing. Para kina Dong Shenwong at Li.
Buffon, hindi mailarawan ang kanilang mga ekspresyon. Alam nilang nabigo sila sa pagkakataong ito. Talagang nilikha ni Xiao Yun ang panimulang anyo ng Chaos Physique. Agad na inihayag ng Holy Master sa malakas na boses, si Xiao Yun, alagad ng Supreme Elder, ay may extraordinary talent. Nilikha niya ang panimulang anyo ng Chaos Physique Senior Rank. Mula sa araw na ito, tatawagan siyang isang Holy Son. Ang kanyang matunog na boses ay umalingaw sa buong Chaos Holy Land. Natigilan ang lahat. Matapos marating ni Xiao Yun ang ika-36 na level of enlightenment, agad na nagbago ang kanyang katawan, na nagtaas ng kanyang mortal body sa isang royal physique. Ito ba ang panimulang anyo ng Chaos Physique? Ramdam ko ang walang katapusang pagdagsa ng kapangyarihan, hindi bababa sa 100,000 jin ang pagtaas. Nangangahulugan iyon na mayroon na si Xiao Yun ng 800,000 jin ng lakas at nakapasok na sa 7th Forbidden Realm. Dapat nating pasalamatan ang Holy Master sa pagtulong sa kanya na supilan ang kanyang cultivation. Kung hindi, nakarating na siya sa Sky Cave Realm ngayon. Maraming salamat sa Holy Master sa iyong tulong. Alam ni Xiao Yun na kakampi niya ang Holy Master, kaya lubos siyang nagbigay galang. Ngumiti ang Holy Master at sinabing, Holy Son, hindi na kailangan pang maging formal. Malaking kagalakan sa akin na saksihan ang paglikha mo ng panimulang anyo ng Chaos Physique. Umaasa ako na ipagpapatuloy mo ang iyong mga pagsisikap at aakayin ang ating Chaos Holy Land sa kaluwalhatian sa lalong madaling panahon. Puno ng determinasyon ang mukha ni Xiao Yun. Maging panatag po kayo, Holy Master, tiyak na magsisikap ako ng masigasig. Pagkatapos ay lumingon siya upang tingnan si Dong Shenwang. Ngayong isa na akong Holy Son, may sasabihin ka pa ba? Masamang-masama ang ekspresyon ni Dong Shenwang na parang kumain ng dumi ng manok. Talagang nakakuha ng mabuting alagad si Dit Ian. Sana nga ay makalikha ka ng tunay na Chaos Physique sa hinaharap. Pagkasabi niyan, galit siyang lumipad palayo, iniiwan si Liwan na nakatayo roon na parang tanga. Alam niyang Holy Son na si Xiao Yun, at hindi niya magagamit ang autoridad ng Holy Son kahit gusto niya. Dahil pagkatapos ng paghirang kay Xiao Yun, maaari siyang humiram ng kapangyarihan ng Chaos Bell sa loob ng Chaos Holy Land, at tiyak na malalampasan ng kanyang lakas ang sarili niya. Takot na siya sa Chaos Bell. Tiningnan ni Xiao Yun ang Holy Master ng may kalahating ngiti at nagtanong, kaya, ibig sabihin ba noon, hanggat hindi ko siya pinapatay, kaya ko siyang takutin hanggat gusto ko. Natigilan ang Holy Master. Sa teorya, oo, kumislap ang isang masamang ngiti ni Xiao Yun at tumingin kay Liu Fan. Agad na itinaas ang kanyang kamao patungo dito. Lief, narinig mo ba iyon? Halika at makipaglaro sa akin. Hindi naglakas loob magsalita si Liu Fan at tumakas ng napakabilis. Iniiwan si Xiao Yun na nakatayo doon na natigilan. Lintik, ang bilis tumakbo ng bata na iyon, ano? Sayang, nasa chi refining stage pa lang ako ngayon at hindi pa makalipad. Maghintay ka lang hanggang makabalik ako mula sa True Dragon Nest para mag-level up. Pagkatapos, susuklian ko ang ginawa mo. Sa sandaling ito, dumating sina Xiaoe, Fuing, at Shi Chanyu upang batiin siya. Naisip ni Shi Chunyu, talagang hindi ako nagkamali sa pagsunod sa kanya. Dapat kong pasalamatan si Senior Brother Xiao Yun sa mga pagkakataong ibinigay niya sa amin. Buong pagmamalaking ipinakita rin ni Xiaoe, Senior Brother, nasa Divine Bridge Realm na ako ngayon, higit na mataas sa iyo. Natawa si Xiao Yun at hinaplos ang ulo nito. Kung ganoon, malamang ay hindi ka na makakasama sa akin sa True Dragon Nest. Agad na nagtampo si Xiaoya. Ngumiti si Fulang na nakatayo sa tabi niya. Kung wala ang maliit na batang ito, kahit papaano ay magkakaroon ka ng kalayaan sa True Dragon Nest. Natawa si Xiao Yun. Totoo nga, di ba? Sa sandaling ito, lumipad si Dit Ian mula sa kalangitan, na may mukha na kasentulad ng simoy ng tagsibol. Agad na nahulaan ni Xiao Yun. Tulad ng inaasahan, ang master ko ay napakagaling. Kaya niya ring talunin ang isang Heavenly Realm expert. Nagkunwari na nahihiya si Dit Ian. Ang Dong Yutong na iyon ay isang baguhan lamang sa Heavenly Realm, walang silbi. Sa aking lakas, kung hindi ko siya matalo, insulto yun sa titulo ng number 1 Chaos Physique. Pagkatapos ay tiningnan niya si Xiao Yun nang may pag-aproba. Aking alagad, mas kahanga-hanga ka kaysa sa akin.
Nilikha mo ang panimulang anyo ng chaos physics ng napakabilis. Sa hinaharap, tiyak na lilikha ka ng tunay na chaos physics at magiging walang kapantay sa mundo. Bagamat nakikipaglaban siya kay Dong Yutong sa kalangitan, nakikita pa rin niya ang lahat ng nangyayari sa ibaba. Si Dit Ian ang nagpadala ng mensahe upang imbitahin ang Holy Master na dumating. Kung hindi, sa tingin mo ba ay agad na darating ang Holy Master? Maging panatag ka, Master, tiyak na magsisikap ako ng masigasig. Talagang inaasam niya ang tinatawag na pinakamalakas na special physics sa Myriad Realms. Hindi na siya makapaghintay na pumunta sa True Dragon Nest at agad na bumalik upang likhain ang chaos physics. Kalahating buwan ang lumipas, sa wakas ay umalis na sina Xiaoyun at Dit Ian. Dumating din sina Xiaoya, Fuing, at Shuno upang magpaalam. Young Master, ito ay isang special ring. Sa loob nito, maraming bangkay ng spirit beasts, pati na rin ang mystic iron flying daggers at maraming spirit stones. Suotin mo ito, kinuha ni Xiaoyun ang singsing at nagpasalamat. Ayaw bitawan ni Xiaoya ang kamay ni Xiaoyun. Senior brother, kailangan mong maging maingat. Sinabi rin ni Shi Chunyu, nais ko kay senior brother Xiaoyun ng tagumpay. Ngumiti si Xiaoyan at hinaplos ang ulo ni Xia. Relax, hindi ba kayo naniniwala sa aking lakas? Ngumiti si Daini, hindi naman sa hindi ka nababalik. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Ang ating Chaos Holy Land ay matagal ng tahimik. Napakatagal na kung kaya't nakalimutan na tayo ng mga cultivators sa labas. Nang marinig ito, napuno ng kumpiyansa ang mukha ni Xion, mahigpit na kinuyam ang kamao. Kung gayon sa pagkakataong ito, ipapaalam ni Xiaoyun sa kanila na ang ating Chaos Holy Land ay nananatiling pinakamalakas na Holy Land. Nagsimula na ang paglalakbay ni Xiaoyun patungo sa True Dragon Nest. Pagkapasok pa lang niya, nakatagpo siya ng isang little sister na inaapi. Paano niya masisikmura iyon? Sa sandaling ito, dumating ang dalawang master at alagad sa harap ng isang malaking canyon. At sa sandaling pumasok sila, nabalutan sila ng isang gintong formation. Ito ang True Dragon Nest. Alagad, maghintay ka rito. Aktibo na ang True Dragon Nest. Makikipagkita muna si Master sa ilang matatandang kaibigan. Pagkatapos magsalita ni Master, nakita ni Xiaoyun ang isang batang babae na lumitaw sa kalangitan. Nakita niyang lumipad ang kanyang master patungo rito nang walang pag-aalinlangan at kuminang ang sulok ng kanyang bibig. May nangyayari, tulad ng inaasahan sa dating number 1 Holy Son ng Chaos Holy Land. Hindi pa kinakalawang ang lumang espada. Bigla, isang boses ang umalangaw mula sa likod. Dapat ikaw si Senior Brother Xiao, tama. Isang batang babae ang nakatingin kay Xiaoyun nang may kakaibang ekspresyon. Natigilan si Xiayin. Maaari ko bang itanong kung paano ka nakilala ni Miss? Ngumiti ang babae at nagpakilala. Ako si Tong Yunyun mula sa Shenhui Sect. Ang babaeng kakalabas lang kasama si DTN ay ang master ko. Agad na nagbigay galang si Xiaoyun. Kaya pala, si Junior Sister Tang. Nagiging walang galang si Xiao. Maaari ka ring ituring na aking junior sister sa huli. Sino ang nakakaalam kung ang master ng batang babae na ito ay magiging daw kompanyo ng master ko sa hinaharap? Agad na nilambing nitong Yunyun si Xiaoyun. Senior Dit Ian ay tumanggap ng isang napakatalinong alagad. Sa hinaharap, tiyak na magiging sikat siya sa buong Nine Heavens Continent. Talagang pambihira siya. Sa sandaling ito, isang karwahe ang sumusugod patungo kay Tong Yunyun. Nandito ang Overlord Sect. Umalis na kayo. Mula sa pananaw ng nagmamaneho ng karwahe, ang iba ay dapat masunerang magbigay daan sa sandaling marinig nila ang mga salitang, Overlord Sect. Ngunit si Ten Yunyun ay hindi isang babae na marunong magtiis. Sa isang malamig na pagsinghot, agad siyang humakbang upang harangan ang mabilis na tumatakbong karwahe. Agad na naitapon ang nagmamaneho ng karwahe, umiikot ng 180 degrees habang tumaob ang karwahe. Ngunit naramdaman nitong Yuniyin na ang taong nasa karwahe ay mas malakas pa kaysa sa kanya, marahil ay nakapasok na sa Forbidden Realm. Hindi nakakagulat na masyado silang matigas. Galit na sumugod ang nagmamaneho ng karwahe upang pag-alitan. Yun, naglakas loob kang pigilan ang karwahe ng Tyrant Sex at naglakas loob ka pang itumba. Pagod ka na bang mabuhay? Sa sandaling ito, lumabas ang babae sa loob ng karwahe.
Tiningnan niya si Tong Yunyun at nagtanong, tinamaan ba namin kayo? Bakit hindi ko nakita? Galit na sumagot si Tang Yunyan. Kung hindi ako malakas, natapakan na sana ako ng mga tao ninyo, malamig na sabi ng babae. Kaya, sa madaling salita, hindi naman pala namin kayo tinamaan. Pagkatapos, nagbagong anyo siya bilang isang anino at agad na lumitaw sa harap ni Tang Yun. Batang paslit, naglakas loob kang patayin ang aming kabayo. Sa isang sampal, agad na namaga ang isang panig ng pisngi ni Tong Yunyun. Lumamig ang mga mata ni Xia Yun. Hindi niya inasahan na may maglalakas loob na gumawa ng gulo dito, na nahuli siyang walang guard at hindi napigilan sa oras. Ang babaeng alagad ng Tyrant Sect ay naglakas loob na maging napakalakas ng loob, hindi lang ng ahas na saktan ang katabi ni Xia Yin, kundi magsalita pa ng ganoong kay abangan. Sino ka sa tingin mo? Huwag mo nang banggitin ang katotohanan na hindi ka pa tinamaan. Anong klaseng sect ba kayo? Kaya, ano kung saktan ka namin? Naisip ni Xiao Yun sa kanyang sarili. Si Tong Yunyin ay ang alagad ng magiging asawa ng master ko, kaya syempre, kailangan ko siyang ipagtanggol. Kaya, nakisali siya, tanging makita ang babae na nakasuot ng pulang damit na nakaturo kay Xiao Yun ng may pagmamayabang. Sino ka para maglakas loob na kausapin ako ng ganoon? Gusto mong maging bayani at iligtas ang dalaga. Natatakot ako na isa ka lang aso. Lalo pang lumamig ang tingin ni Xiao Yun habang inuutusan. Huminto ka. Hindi ko na gustong sabihin ito sa ikatlong beses. Malamig na sumungot ang babae na nakasuot ng pulang damit, pagkatapos ay nagbagong anyo bilang isang anino at sumugod patungo kay Xiao Yun. Napakataas at napakakapangyarihan, ano? Kung gayon, bibigyan kita ng sampal muna upang matupad ang iyong pangarap na maging bayani. Sa sandaling ito, hindi nagbago ang ekspresyon ni Xiao Yun. Ipinikit lang niya ang kanyang mga mata at malamig na sinabi. Sa simula, ayaw kong manakit ng babae. Ngunit hindi mo lang alam kung ano ang makakabuti sa iyo. Ikaw ang nagdulot nito sa sarili mo. Mukha itong isang kislap at mabilis na nahawakan ng kamay ni Xiao Yun ang kanyang leeg muna. Agad na natigilan ang lahat ng nakapaligid. Hindi nila inasahan na kayang kontrolin ni Xia Yun si Zhang Yaqin sa isang galaw. Nakapasok na siya sa First Forbidden Realm. Ngunit ngayon, sinupil siya ng isang hindi kilalang tao. Napakalakas ng taong ito. Tiyak na hindi siya basta-basta. Hindi lang alam kung anong sect ang expert niya. Naghahanda na ang lahat para magtsismisan. Mukhang may magandang palabas na mapapanood. Para kay Zhang Yakan, mas pangit pa ang kanyang ekspresyon kaysa sa pagkain ng dumi ng manok. Hindi niya inasahan na napakalakas ng taong ito, hindi bababa sa Third Forbidden Realm. Ngunit hindi siya natakot at nagutos, pakawalan mo ako. Ako si Zhang Yun. Kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi ka patatawarin ng kapatid ko. Tanging makita ang walang pakialam na ekspresyon ni Xiao Yun na hindi nagbago. Huminto ka, Zhang. Anong fey? Hindi ko siya kilala. Kung hindi ka sisang-ayon na sampelan ang sarili mo, kung gayon tutulungan kita. Pagkatapos, papakawalan kita. Hindi makapaniwala si Yin. Sino ang taong ito, at bakit hindi siya natatakot sa kapatid ko? Binuhat ni Xiao Yun si Jiang Yaqin, naghahanda na turuan siya ng leksyon, ngunit huminto nang hindi na makaupo ang isang babae sa dami ng mga nanunood ng drama. Hindi mo siya pwedeng saktan. Sinundan ng lahat ang kanyang tingin, at ito ay si Mu Tiangshu, ang number 1 fairy ng kanilang henerasyon na may peerless, freakish wanding physique. Sinasabi na ikakasal na rin siya sa isang tao sa Taichu Holy Land. Buntong hininga, sa tingin ko, medyo maganda naman. Ngunit si Xiao Yun ay hindi isang hayop na nag-iisip gamit ang kanyang ibabang bahagi. Kaya pinilipit niya ang kanyang labi. Bakit hindi ko siya pwedeng saktan? Tanging makita ang ngiti ni Mu Tiangshu kay Xiao Yun. Kung iba ang tao, matagal nang hindi nakapagpigil. Bigyan mo na lang ako ng kaunting mukha. Okay, walang pakialam ang ekspresyon ni Xia Yun. Big sister, magkakilala ba tayo? Bakit kita bibigyan ng mukha? Agad na natigilan si Mango. Hindi niya inasahan na mayroong taong hindi magbibigay ng mukha sa kanyang kagandahan. Nagsimulang magtawanan ang lahat ng nakapaligid. Haha, naglakas loob pala ang taong ito na bastyusan si Mu Tiangshu. Ito ang unang beses na nakita kong may nang ahas na kausapin si Mu Tiangshu ng ganoon. Hindi ba't naglalaro lang ang batang ito ng cat and mouse para makuha ang atensyon ni Mu Tiangshu?
Ngunit sa sandaling ito, masyadong tamad na si Xiao Yun para kausapin sila. Direkta niya itong sinampal. Napakalakas ng sampal na ito, hindi lang ginawang mukhang baboy ang ulo ni Yen, kundi pinasuka pa siya ng watermelon juice. Natigilan ang mga nanunood ng drama. Nang ahas pala ang taong ito na gumalaw. Siya si Chang Ya ng Tyrant Sect. Ang kapatid niya ay may Peerless Freakish 5 Elements Divine Body. Nahuli rin si Muang Shu na walang guard at napaurong, hindi inaasahan na ng ahas ang taong ito na gumalaw. Matapos supukan ni Xiao Yun, inihagis niya si Zhang Yeqin. Umalis ka, tandaan mo, huwag kang masyadong mayabang sa susunod. Galit na galit si Zhang Yeqin na samuka siya ng dugo. Hintayin mo ako, ipinapangako ko na durugan ka ng kapatid ko sa alikabok. Walang pakialam na sinabi ni Xiao Yun. Okay, hihintayin ko ang kapatid mo. Sige, ako si Xia Yun. Tandaan mong sabihin sa kapatid mo na huwag magkamali ng tao. Kung gusto ng kabilang partido na mamatay, hindi na kailangan pang magpigil ni Xiao Yun. Pagkapasok sa True Dragon's Lair, hindi magdadalawang isip si Xiao Yun na magpatayan. Sa sandaling ito, tiningnan ni Mutang Shu si Xiao Yun na parang tinitingnan niya ang isang patay na tao. Nako, hindi ka sana gumalaw. Gusto kong iligtas ang buhay mo. Ngunit ganoon lang ang iyong kapalaran. Sa sandaling ito, lahat sila ay nagpapapuri kay Muang Shu. Kaya pala, gusto ni Fairy Mo na ayusin ang hidwaan na ito. Hindi nakakagulat na tinatawag ng lahat si Fairy Mo na isang bodhisattva reincarnate. Talagang mayroon siyang maawang puso. Napaikot ang mata ni Xiao Yun. Saan nanggaling ang Holy Mother na ito? Ayon sa iyo, kung sinampal ng isang tao ang kaibigan ko, hindi ko siya pwedeng sampilan pabalik, at kailangan ko lang tanggapin. Alam kong ayaw mo, ngunit minsan ang pag-atres ay magbubunga ng mas magandang kinabukasan. Malamig na sumangot si Xiao Yun. Ang pag-atres ay ang pag-usad. Malungkot na umiling si M. Changsho. Minsan ay ibabagsak ka nito. Kung ganoon, buntong hininga ni Mu Changsho. Maganda ang tiwala sa sarili, ngunit kung wala kang katumbas na lakas, nagkukunwari ka lang at ginagawang tanga ang sarili mo. Tanging makita ang napakababang loob na ekspresyon ni Xiao Yun. Paano mo nalaman na wala akong katumbas na lakas? Kumpiyansang sinabi ni Muang Shu. Hindi ko masasabi na marami akong kilala, ngunit kilala ko ang mga geniuses na may special constitutions. Tinitingnan ng buong rehiyong ito. Alam ko halos lahat ng nakababatang henerasyon, ngunit sa mga taong ito, walang pangalang Xiao Yun. Pagkatapos ay malamig na sumangot si Xiao Yun. Napakalakas ba ng mga special constitutions? Tiyak bang matatalo ang mga ordinaryong katawan sa mga special constitutions? Ipinaliwanag ni Muang Shu, ang isang normal na physique ay normal lang. Mas mababa ito kumpara sa mga special constitutions. Iyan ay common knowledge sa cultivation world. Nagbibiro si Xiao Yun tungkol sa pagkakaroon ng mahabang buhok ngunit maikling kaalaman. Ikinagalit iyon ng lahat. Napakayabang ng bastos na ito. Naka-tunnel vision si Muang Shu. Hintayin lang natin si Jiang Yun na dumating. Tingnan natin kung paano siya mamamatay. Pagkatapos ay mukhang sobrang humihingi ng paumanhin si Tung Yun Yun. Sorry, Senior Brother Xiao. Kasalanan ko. Kailangan mong tumakbo. Si Yun ay baliw sa lakas. Ngumisi lang si Xiao Yun. Gayunpaman, kailangan kong pumunta sa True Dragon Valley. Kung tumakbo ako ngayon, paano ako makakatakas kapag nasa loob na ako? At wala kang ginawang mali. Bakit mo sinasabing kasalanan mo? Sa sandaling iyon, umalangaw ang isang nagbabantang boses. Hindi siya ang may kasalanan, ikaw. At heto na ang lahat, nakaupo sa kanilang mga upuan para sa palabas. Nagiging interesante ito. Nandito na si Zhang Yun, at dala niya ang 5 Elements Divine Body. Pagdating sa lakas, mas malakas na siya kaysa sa ilang holy children mula sa mga sacred grounds. Patay na ang Xiao Yun na ito. Ang napakalaking aura ni Xiao Yun Fe ang nagpakilig sa mga nanunood. Paglingon, kalmado pa rin si Xiao Yun. Ano ang dahilan kung bakit hindi siya natatakot na saktan si Xiao ang Yun Fe ang yakin na tila bumalik sa laro, mayabang na itinuro si Xiao Yun. Bugbugin mo siya, iiwan ko ito sa iyo, kapatid. Si Mutang Shu na nakatayo sa gilid ay bamantong hininga. Xiao Yun Yun, pinagsisisihan mo ba ito ngayon? Ngunit ang mga mata ni Xiao Yun ay walang takot o pagsisisi.
Ako ang Peerless Prodigy dito. Hindi naman gaanong malakas sa akin ang 5 Elements Divine Body ni Kang Yunfei. Basura, agad na natigilan ang lahat. Baliw siguro ang Xiaoyun na ito. Nang ahas tawagin si Jiang Yun na basura. Akala ba niya siya ang space-time body ng Great Beginning Holy Land o ano? Hindi pa ako nakakita ng sinumang ganito kayabang. Ang ekspresyon ni Zhang Yun ay paghamak. Hindi ko pa nga naririnig ang Xiaoyun na ito. Ngunit, ang yabang-yabang mo. Napakayabang. Puno ng pangungutya ang mukha ni Xiaoyun. Nagsasalita tungkol sa kayabangan, sino ang makakatalo sa iyong Overlord sect? At Zhang Yun, hindi kita kilala. Ibig sabihin ba noon ay wala ka lang? Agad na naglabas ng nakakatakot na aura si Zhang Yun. Ay, hindi mo ako kilala. Napakahusay. Ngunit mula ngayon, mananatili ako magpakailanman sa iyong puso. Halos mapasigaw si Xiaoyun sa tawa. Napaurong siya ng may nandidiring tingin. Sorry, ang puso ko ay may espasyo lang para sa magagandang babae. Hindi ako into guys, huwag mong isipin ng masama. Naging berde sa galit ang mukha ni Zhang Yun. Ano ba ang pinagkakamalan mo? Gusto ko lang turuan ka ng leksyon para hindi mo kailanman makalimutan. Wala akong interes sa iyo. Nakuha mo. Natigilan ang lahat, pakiramdam na talagang wala sa katinoan ng batang ito. Napakabaliw na pananalita. Nawala sa sarili si Jiang Yunfei. Agad na nagpalabas ng isang palm strike kay Xiaoyun. Ang lakas ng strike ay nagpaparamdam sa kanila na nakatali ang kanilang mga katawan. Hindi makagalaw, hindi rin naglakas loob na maliitin si Xiaoyun, agad na naglabas ng kanyang kapangyarihan. Nagbanggaan ang dalawang kamao, at sumabog ang nakapaligid na spiritual energy. Ganap na harapan ang kanilang mga suntok, walang gustong umatras. Pagkatapos ay nakita nila ang lubos na nagulat, tuliro, at naitapon na ekspresyon ni Zhang Yun. Paano ito posible? Sino ang Xiaoyun na ito? Paano siya magkakaroon ng ganoong nakakatakot na lakas? Puwersahang ginamit ni Zhang Yunfei ang kanyang mga ultimate moves laban kay Xiaoyun. Habang naglalaro lang si Xiaoyun sa isang atake na hindi pa rin nagpapasya kung sino ang mananalo. Patuloy na nagbanggaan ang mga kamao ng dalawang tao sa himpapawid ng ganap na harapan. Walang gustong umatras, huminga ng malamig ang lahat. Napakalakas ni Zhang Yunfei. Alam nilang lahat iyon, ngunit sino ang Xiaoyun na ito? Paano siya magkakaroon ng ganoong nakakatakot na lakas upang harangan ang lahat ng atake ni Zhang Yunfei? Si Ekin, na kanina lang ay nagtatagumpay, ay agad na namutla. Naisip niya na sa sandaling gumalaw ang kanyang big bro, matatalo si Xiaoyun sa isang hampas. Ngunit ngayon ang kanyang big bro ay panandali ang nalilito kung ano ang gagawin kay Xiaoyun. Sino ba siya? Walang katulad nito sa mga pangunahing sacred rounds. Hindi makapaniwala si Mutang Shu na napaka-nakakatakot ng lakas ni Xiaoyun. Nang makita na hinaharangan ni Xiaoyun ang kanyang mga atake, umungal si Zhang Yun, biglang naglabas ng isang nakakasilaw na 5 kulay na liwanag. Ayaw kong gamitin ang galaw na ito, ngunit ngayon hindi ako naniniwala na kaya mo pa rin itong harangan. Sa sandaling iyon, isang malaking kamao ang sumusugod patungo kay Xiaoyun. At may isang tao na agad na nakilala ang galaw at hindi maiwasang sumigaw, "Holy crap, iyan ang 5 Elements Divine Palm." Sinasabing isang super combat skill na nilikha ni Nanzhou. Tunay ng Peerless Prodigy si Zhang Yun. Sa 5 Elements Divine Body, kaya niyang pag-aralan ang combat capabilities nito. Alam ng lahat na malapit nang matukoy ang kalalabasan. Tingnan natin kung paano ito haharangan ni Xiaoyun. Nang makita ito, hindi nang ahas na maging pabaya si Xiaoyun. Ginamit niya ang Ninefold Overlord sa sukdulan, at agad na inilabas ang isang pagdagsa ng kapangyarihan, direktang hinaharangan ito. Ang 5 Elements Divine Palm ni Zhang Yun ay direktang inatake ni Xiaoyun na nagdulot sa kanya ng patuloy na pag-atras. Ang mga rubberneckers ay nagpakita ng mga ekspresyon na parang nakakita sila ng multo. Ano ang nakita lang nila? Ang 5 Elements Divine Palm ay direktang inatake. Nakakatakot ang taong ito. Sino ba talaga siya? Paano siya magiging ganoon kalakas? Tiyak na hindi basta-basta ang taong ito. Ang labanan ay lalong nagiging mas matindi at ang fighting strength ng magkabilang panig ay lubos na tumaas. Napakalakas ng lakas ni Jiang Yunfei. Ngunit hindi ito nagpabagsak kay Xiaoyun.
Mas lalo lang itong nagpasigla sa fighting spirit sa kanyang puso. Sa sandaling ito, nagbago ang mukha ni Zhang Yunfei. Nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang pressure. Masyadong ang malakas si Xiao Yun sa harap niya, na nagpagalit kay Zhang Yunfei. Sino si Zhang Yun? Siya ang number 1 true disciple ng Overlord Sect. Kung ang Overlord Sect ay isang Holy Land, kung gayon siya ang Holy Sun. Hindi niya gustong matalo ng hindi kilalang taong ito sa harap niya. Hinding-hindi. 5 Elements Domain buksan mo para sa akin. Lubos na nawala sa sarili si Zhang Yunfei. Sa sandaling iyon, isang 5 kulay na liwanag ang bumalot sa kanya at lamusong patungo kay Xiao Yun. Agad na naramdaman ni Xiao Yun na medyo mabagal ang kanyang katawan. Ano ba ito? Bakit pakiramdam ko ay bumagal ang aking bilis? Patuloy na sumisigaw ang mga rubberneckers, tingnan ninyo. Ito ang 5 Elements Domain. Ito ay isang napakalakas na domain. Bagamat ito ay ang panimulang anyo lamang ng domain, napakakatakot pa rin ito. Sa huli, si Zhang Yun lang ang nag-iisang tao sa body refinement realm na nakalikha ng panimulang anyo ng domain. Nabalik ang kumpiyansa ni Zhang Yaqin at agad siyang tumingin kay Ziayin ng may paghamak. Sa 5 Elements Domain ng kapatid ko, sino ang makakalaban sa kanya maliban sa mga peerless Evildors mula sa 6 na pangunahing Holy Lands? Walang tumutol. Dahil talagang napakalakas ni Zhang Yun at matagal na siyang nagkaroon ng pangalan kasama ang 5 Elements Domain. Naging napakakatakot na si Zhang Yun sa oras na ito. Sa sandaling iyon, isang malaking kamao ang malapit ng lunukan si Xiao Yin. Kaya mo akong pilitin na gamitin ang 5 Elements Domain. Maaari ka ring ituring na sikat ngayon. Tumingin si Zhang Yun kay Xiao Yun mula sa itaas, ang kanyang mga mata ay sa wakas ay puno ng kumpiyansa. Ngunit hindi niya kailanman pinangarap na nagbibiro lang si Xiao Yun sa kanya. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.